Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, maging sa ating pong mga nanonood ngayon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Sige po, muli po ay handa na po ba tayong mapagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa umagang ito? Amen. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito ng pagsamba, mga kapatid. Ang ating pong text ay nasa Roma chapter 12, verse 1 to 2. Hiniling ko po na tayong lahat ay tumayo at basahin po ang verse na ito. Ang sabi po dyan, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Saglit po tayo manalangin. Father God, muli, patuloy kami na nagpapasalamat sa araw na ito. Ang araw na ito ay pagpapahala po sa amin, Panginoon. Katulad nga ng iyong magandang dahilan. Ang araw na ito, Panginoon, ay araw ng kapahingahan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salita mo na talagang nagbibigay po sa amin ng kalakasan, Panginoon, ng gabay, Panginoon. Katulad nga na sinabi na yung salita, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig mo, Panginoon. Salamat po, salamat. Patuloy namin dalangin ang tulong ng banal mong Espiritu na siya nga pong magbigay po sa amin ng lubos na pagkaintindi at pagkaunawa at kung paano po ito aming isasagawa sa mga buhay namin. Maraming po salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. Kung ating pong papansinin yung ating binasa, ay naandyan po ang salitang tunay na pagsamba. So ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang salitang pagsamba. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Malinaw po ba sa atin ito? Ano ang ibig sabihin ng pagsamba, mga kapatid? Una, ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Para lamang sa Diyos. Hindi ito pwedeng ibigay sa tao. Hindi ito pwedeng ibigay sa anumang bagay na nilikha ng Diyos sapagkat nilikha lang sila. Ang dapat sambahin ay ang Diyos na lumikha. Hindi pwedeng sambahin ang ginawa ng ating mga kamay. Dahil ginawa lang natin yon. Sapagkat ang Diyos walang gumawa sa Kanya, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, dapat natin maintindihan, ang pagsamba ay para lang sa Diyos. Hindi natin pwedeng sambahin ang ating mga asawa. Hindi natin pwedeng sambahin ang pera. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga trabaho natin. Sapagkat ang Diyos, ang talagang source ng lahat ng anumang bagay na tinatanggap natin. Kaya ang Diyos ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng pagsamba, mga kapatid. Tandaan natin, pagsamba ay nauuko lamang sa Diyos. Di ba may kanta, no? Sinasamba kita. Di ba yung nagmamahal daw sa babae, no? Halos sambahin na, no? So mga kapatid, linawin natin. Ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Pangalawa, ang pagsamba ay ang mataas
na layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo nilikha para sumamba sa Diyos. Mga kapatid, nilikha tayo para magbigay ng pagsamba sa lumikha sa atin. Kasi tayo ay mga nilikha ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap sa atin ng pagsamba, mga kapatid. Pangatlo, ang pagsamba, mga kapatid, ay ang pinakamataas, pinakauna, pinakamainam, at karapat-dapat tanggapin, mga kapatid, ng ating Diyos. Saan? Sa mga buhay natin. Di ba? Siya dapat yung pinakauna, kaya nga pagsamba, mga kapatid. Di ba? Napapansin natin yung, di ba, yung mga opisyalis, lalo na yung sa Korea, no? Yung mga matataas na tao, ba, sa mga opisina, pag dumadaan yung mga manager, yung mga empleyado, si manager. Di ba? Yung mga general, si general. Di ba? Gaano pa kaya ang Diyos? Di ba? So, yung dapat ang Diyos ang tumatanggap noon. No? Siya ang pinakauna. Bakit natin, kasi talaga, ina-acknowledge natin Diyos Kasi dapat siya ang pinakauna, pinakamataas, pinakamainam, karapat-dapat tumanggap ng pagsamba, mga kapatid, sa ating mga buhay, mga kapatid, sa atin. Kaya ang tanong sa bakit? Bakit mahalaga na ito ay ating maunawaan? Yung salitang pagsamba sa Diyos. Bakit napakalaga na dapat natin maunawaan? Sabi sa John chapter 4, verse 23 to 24, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Hinahanap ng Diyos. Ayan. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, mga kapatid. So ano po ang sinasabi niyan sa atin? Una, ang Diyos ay naghahanap. Ito ang hinahanap ng Diyos sa mga tao. Hinahanap niya ito. No? Hindi lamang sa mga bagay, hindi lamang sa pagsamba natin dito sa loob ng church. No, kung maalala nyo yung message noon na tunay na pagsimba, di ba? Tinuro kung paano dapat ginagawa natin sa loob ng simbahan. Dapat ito yung ginagawa natin. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. Pero ano yung tinutukoy natin? Ano yung sinasabi, tinuturo ng Panginoon ngayon na pagsamba? Yung pagsamba natin kapag tayo ay nasa labas. Pag tayo ay naindoon na sa kanya-kanya natin mga buhay. Meron pa bang pagsamba o naiwan na yung pagsamba mo dito? Dapat ang pagsamba ay buhay natin. Kaya nga ipapaunawa sa atin ang salita ng Diyos, ang pagsamba ay buhay. Hindi lamang yan sa lugar, hindi lamang yan sa mga ginagawa natin. Tama po yan, yung kanina. Umaawit tayo, tumatalon tayo, nananalangin tayo, uri ng pagsamba yan. Pero merong isa na hinahanap ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon. Kasi dito po yung kwento sa John 4:24, kwento doon sa Samaritan woman. Kasi sabi ng Samaritan woman sabi naman Hudyo kasi ang pagsamba doon sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, dadating ang panahon, hindi lamang sa Jerusalem. Naghahanap ang Diyos ng pagsamba, hindi lang sa lugar. Ang pagsamba, ang hinahanap ng Diyos, yung buhay natin. Buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay naging templo. Tayo naging templo. So bakit? Anong dahilan? Bakit tayo naging templo? Upang ngayon, dito sa katawang ito, dito sa buhay na ito, makikita ng Diyos, sumasamba tayo sa Panginoon. Pagsamba, mga kapatid.
pagsamba sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng Diyos, hindi lamang sa lugar na nakikita na sumasamba tayo sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito ang tunay na pagsamba. Ang Panginoon mismo talaga sinabi niya. Naghahanap meron na ngang templo meron ng Jerusalem, pero bakit sabi ng Panginoon, ba't naghahanap pa ang Ama ng pagsamba? Ano ba ang ibig sabihin ng salita na ito ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng Espiritu, yung buhay natin, ang ating buhay, yung katotohanan, at sa paraan na nais ng Diyos, sa paraan na kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, pagsamba na sa paraan at sa gusto ng Diyos. Bakit dapat natin maintindihan ito? Alam nyo, tayo mga tao, pwede tayong gumawa ng sarili nating pagsamba sa Diyos. Sarili nating paraan, sarili nating opinyon. Pero alam nyo, hindi pwede yun Tingnan natin yung Exodus chapter 32 verse 1. Ang sabi po dyan, nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moses na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Moses na naglabas sa atin sa Egypt. Kasi si Moses tinawag ng Panginoon. Pumunta siya doon sa bundok kasi ibibigay ng Diyos kay Moses yung Ten Commandments. Ibibigay. Kaya lang, si Moses nagtagal doon. Umabot siya ng umabot siya ng 40 araw at 40 gabi na natili doon. Nainip yung mga Israelita. Alam niyo, sabi ng mga Israelita, nako, nasaan ba si Moses? Inisip nila, si Moses hindi na babalik. Anong sabi ng mga Israelita? Aaron, igawa mo nga kami ng Diyos. Igawa mo nga kami na mangunguna sa amin. Sabi roon, igawa mo kami. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Tingnan natin doon sa verse 32 verse 7 and 8. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Sinabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon Sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka nga Moses, dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Verse 8. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka, sinamba nila ito, naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito. Sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Ano itinuturo dito mga kapatid? Hindi pwede na ikaw at ako ay gagawa ng sarili natin na sasambahin. Ang Diyos lang na totoo ang dapat tumanggap ng pagsamba, mga kapatid. Hindi pwede tayong gumawa. Mga kapatid, diyan pinapakita diyan. Merong Diyos na totoo. Sino ang Diyos na totoo? Yung Diyos na lumikha, may-ari ng langit at ang lupa. Ang Diyos na yan ay Diyos na Espiritu, hindi nakikita. Di ba nakikita natin? Marami. May sasamba sa hayop, may sasamba sa ganito, may sasamba sa ganon. Hindi po pwede yun. Ang Diyos ay meron po siyang sarili. Dapat sabi ng tinuturo ng salita ng Diyos, sumamba kayo sa katotohanan, sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sumamba kayo sa paraan na gusto ng Diyos. Hindi sa paraan na gusto natin. Yung ating buhay yan, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin. Paano ang ating buhay ay magiging tunay na pagsamba? Ayan. Paano ang ating mga buhay ay magiging tunay na pagsamba? Yung buhay, mga kapatid, yung buhay natin. Balikan natin Romans chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili.
bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Ano po ang tinuturo ng Panginoon diyan? Number 1, mga kapatid. Ang tunay ng pagsamba ay may pagsusuko buhay. May pagbibigay ng kanyang buhay. May pagbibigay ng kanyang sarili. Mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon na pagsamba, nakita niya sa tao, mga taong may pagsusuko, mga kapatid, ng kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin ng pagsusuko? Kusang loob, hindi napipilitan. At ang Diyos ang hinahayaan na masunod sa kanyang buhay. Ito ang tunay na pagsamba. Yung buhay natin, may pagsusuko tayo, mga kapatid. Tingnan po natin ang unang-una na mahalagang dahilan. Bakit isusuko natin ang buhay natin sa Diyos? Unang mahalagang dahilan. Ano yung unang mahalagang dahilan, mga kapatid? Yung kahabagan ng Diyos. Kahabagan ng Diyos, mga kapatid. Alam nyo, ano ba ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon? Tayo ay makasalanan, nagkasala sa harapan ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga sa Efeso chapter 2, dati kayo mga patay. Patay tayo spiritual. Buhay tayo physically, pero patay tayo spiritual. Patay tayo. Wala tayong koneksyon sa Diyos dahil sa kasalanan. At hindi po natin kayang bayaran. Gaano man karaming kabutihan ang gawin natin, meron pong pamantayan ng Diyos. At hindi po tayo nakaabot doon. Sabi sa salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi natin kayang maabot yun. At ang pinakamatindi, mga kapatid, kapag tayo ay namatay, na walang pagsusuko ng buhay sa Panginoon, dalawang bagay lang pwedeng puntahan ng tao. Langit o impyerno. Ano ang impyerno? Ang impyerno ang lugar na wala na pong kapahingahan, wala na pong kapayapaan. Ang pinakasukdulang kapahamakan, alam nyo, ay yung sabi nga, pinakasukdulan, walang hanggan, hiwalay ka na sa Diyos. Totally, hiwalay ka na sa Diyos at doon sa lugar ng impyerno, lugar na walang hanggang paghihirap. Walang kapahingahan. At hahanapin mo yung kamatayan, walang kamatayan. Hihingin mo yung kamatayan sa lugar na yon, hindi ka na mamamatay. Walang hanggang ka na doon, maghihirap. Walang kapahingahan. Mga kapatid, naiintindihan ba natin yan, mga kapatid? Sabi nga, bakit naman, sana walang pupunta na impyerno. Bakit? Kasi mayroon palang pupunta na impyerno. Sabi sa salita ng Panginoon. Alam nyo, ang impyerno ay ginawa lang para sa dyablo. Hindi yan ginawa para sa tao. Ginawa yan para sa dyablo, sa kanyang mga kampon. Dadating ang isang panahon na lahat yan ay dadalhin niya roon. Dadalhin niya para doon maghirap ng walang hanggan doon. Pero bakit? Bakit may pumupunta sa impyerno? Pinipili yan ng tao, hindi pinili ng Diyos. Pinili ng tao. Tayo ang pipili. Pwede tayong maligtas at pwede tayong hindi maligtas. Kung walang pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Ang ibig sabihin,
yung pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Habang ginagawa ko ang message na ito, pinaalala sa akin yung dalawang bagay na pangyayari noon. Unang-una, yung hook balahap. Hook balahap. Sino nakaka-familiar sa akin na hook balahap? Ang ibig sabihin noon ay hukbong bayan laban sa Hapon. Yung panahon ni Ramon Magsaysay. Okay lang kung hindi nyo maintindihan. No? Ito naman, hindi naman ako 80 years old. No? Tiningnan ko lang yan sa Google. Naalala ko lang, gusto ko lang ano ba ang nangyari doon? No, yung hook balahak ay nagsimula 1946 at 1954. Dati, laban sila sa Hapon. Ang problema, kahit nung nawala na ang Hapon, nagkaroon naman sila ng pagre-rebelde sa gobyerno. Ang pinaka problema niya yung lupa, dahil sa lupa. At sila ay talagang dumating sa naging makapangyarihan din sila, 1946 to 1954. At nang naupo si Ramon Magsaysay, yung presidente, no? At tiningnan ko paano niya napasuko yung hukbalahak. Para tong NPA. Ang hukbalahak ay tinuturing din na para silang communist. No? Paano? No, syempre ang unang ginawa ni President Magsaysay ay talaga nagkaroon siya ng full force sa militar para pigilan yung hukbalahak. Pangalawa na binigyan niya ng pagkakataon ang mga hukbalahak. Amnesty. Binigyan niya, tinanong niya, ano bang problema nyo? Ano ba talaga? Ba't kayo nagre-rebelde? At nung nalaman ito ni Magsaysay, talagang gumawa siya ng batas. At talagang in-encourage niya, mga bumaba na kayo. At bibigyan ko kayo ng isang bagong simula. At talagang nangyari po yun, mga kapatid. Nagawa ni Ramon Magsaysay na sumuko sa pangunguna ni Luis Taruc. Kala mo, taga noon si Pastor. Nag-search lang ako ni Luis Taruc. Alam nyo, bumaba ang grupo na hukbalahap. Sumuko sa gobyerno. Binigyan sila ng pagkakataon. Mga kapatid, ganoon din sa atin. Sa paningin ng Diyos, kaaway tayo dahil sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, di ba, dumating ang Panginoong Yesus dito, anong unang preaching niya? Sabi niya, okay, magsisi na kayo, magbalik loob kayo sa akin. Pag nagbalik loob kayo sa akin, papatawarin ko ang lahat ng kasalanan nyo. Pag nagbalik loob kayo sa akin, hindi na kayo pupunta sa walang hanggang kapahamakan. Sabi ng Panginoon, magsisi kayo. Ibig sabihin na magsisi, magbalik loob kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, tayo na naindito ngayon, tayo yung mga nagsuko. Sige, Lord, suko ako sa iyo. Pero hindi lahat. Kaya tanongin mo nga yung katabi mo, nagsuko ka na ba kay Jesus? Klaruhin mo yan, ha? May pagsusuko, ha? May pagsusuko. Diba? Pangalawa, maganda ang pangyayari ng pagsusuko kasi tinanggap ng hukbalahap yung pagkakataon. Parang tayo. Lord, nakita mo, makasalanan ka, nakita mo ba? Lord, sige, suko ako sa iyo, Panginoon. Ayan, ano nangyari sa atin? Mga kapatid, ikinulong ba tayo ng Panginoon? Hindi. Pinalaya tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo sa anumang mga gawa ng kaaway. Pinalaya, binago yung buhay natin. Binigyan tayo ng maayos na buhay ng Panginoon. Diba? Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Pero meron din isang pangit na pangyayari, mga kapatid. Ito yung kwento ng Amerikano at Hapon. Sino ang sa panahon na yun, mabubuhay pa. Ayan, anong taon yan? 1941 to 1945.
ang digmaang World War II. Paano nagsimula? 1941. Nagkaroon ng surprise attack ang Hapon sa Pearl Harbor. At ang daming nawasak nila ng mga kagamitan ng mga Amerikano, kaya nagkaroon ng digmaan sila. No? Natapos ang digmaan 1945. Bakit? Kasi, sabi ng mga Amerikano, nung masusukol na sila, matatalo na sila ng Amerikano, mga Hapon, sumuko na kayo. Eh sabi yung pinakapinuno, ayan, MacArthur, ilan taon ka naman? hindi si MacArthur. yung sa Hapon. Yung sa Hapon, hindi kami suko. Hindi kami suko. Ayan, sa ano yun, naintindihan nyo? Ano yun? Hapon language na po yun. Tinagalog ko lang para maintindihan nyo. Hindi kami suko. Hindi kami suko. Anong ginawa ng Amerikano, mga kapatid? Nagbaksak ng atomic bomb ang Amerikano. Saan? Sa Hiroshima at Nagasaki. Dalawa pala. Akala ko Hiroshima lang. Dalawa pala ang binaksakan. 2 bayan. At alam nyo, nangyari doon. Nung bumaksak yon, hindi lang nawasak yung bayan na yon, ang dami namatay. At yung mga namatay parang na-disappear. Nag-disappear sila. Sa sobrang lakas, hindi na nakita yung mga katawan nila. Para silang napulbos sa lakas ng sabog ng bomba na yon, mga kapatid. After noon, 2 na yon, surrender ang Hapon. Surrender. Kaya lang, may nangyari ng di maganda. Yung 2 bayan ay naabo. Mga tao, libu-libong tao namatay. Mga kapatid, ano yung pwede nating matutunan dito? Mga kapatid, wag na nating hintayin na may dumating pang hindi maganda sa buhay natin, saka tayo magsusuko ng buhay natin sa Panginoon. Habang nabubuhay, may pag-asa. Mga kapatid, dapat, ngayon, buhay ka, malakas. Ngayon, lalo na kung meron kang mga pinagdadaanan, magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Ganun po kahalaga yun, mga kapatid. Pagsusuko ng buhay. Ano yung sinasabi ng Panginoon dyan? Na, sabi roon, di ba? Ialay nyo ang inyong buhay. So, ibig sabihin nun, may pagsusukong buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Pangalawa, binanggit dyan, buhay na banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Buhay na banal at kalugod-lugod. Ano ang ibig sabihin dyan? Yung buhay natin, yung banal, ibig sabihin, pamumuhay na naayon na sa kalooban ng Diyos. Ang buhay natin ay sa Panginoon na. Yung gusto ng Panginoon na ang pinamumuhay natin, mga kapatid. No? Yun namang kalugod-lugod. Yung pamumuhay natin, ang gusto natin sa pamumuhay natin, ang gusto natin na masiyahan na ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Mga kapatid, sanay tayo. Ang gusto natin maging masaya, lagi ang sarili natin. Ang gusto natin pasayahin ang sarili natin. Ang gusto natin gawin yung gusto ng sarili natin. Pero dahil ngayon nagsusuko tayo ng buhay sa Panginoon, dapat ang isa sa nangyayari sa buhay natin, na kapag nakikita tayo ng Diyos, yung buhay natin, ang Diyos ay napapangiti. Imaginin mo, mga kapatid, na namumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos, bakit? Sabi salita ng Diyos, ang mata ng Diyos, parot pa rito. Parot pa rito. Araw-araw, 24/7. Yan. Pero pag napapadako ang mata ng Panginoon, kay Ate Jenny, napapangiti ang Panginoon. Ay, nakatuwa naman ako sa anak kong ito. Talaga, pag nakikita ko itong anak na to, natutuwa ako. Gusto ba natin, mga kapatid? Diba?
Alam nyo, ang Diyos natutuwa din. Minsan parang wala sa isip natin yan eh. Na parang minsan malimit lang, no? Makatanggap tayo sa Panginoon. Makahingi tayo sa Panginoon. Pero meron ba tayong hangarin sa bawat araw na gusto kong ngumiti ang Diyos sa buhay ko? Gusto ko mapangiti ang Panginoon sa buhay ko. Gusto ko pag tumingin ng Panginoon sa akin, ngingiti siya. Hindi sa pag nakita niya tayo, dapat natutuwa ang Panginoon pag napapatingin sa atin. Kasi nakikita niya yung buhay natin. Nasa loob tayo ng church at nasa labas tayo pareho. Sumasamba ka rito, ang buhay mo may pagsamba rin. Nakikita rin ng Panginoon sa labas. Ang buhay mo, sumasamba rin sa Kanya. Sumasamba, mga kapatid. Pangalawa, ang sabi doon sa Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Pangalawa, ano yung gusto ng Panginoon na matutunan natin yan? May pagbabagong buhay. Una, may pagsusuko. Kaya napakahalaga nun. Hindi natin makakamit ang pagbabago ng buhay kung yung una, wala tayong pagsusuko. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi pwedeng mabago ang buhay natin kung wala muna tayong pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Kasi pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ang Panginoon, ang magbabago ng buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, tayo, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin eh. Hindi natin kayang baguhin yung mga bagay na minsan hindi natin alam na mali sa harapan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng bagong buhay? No? Buhay na handang magpabago. Sabi mo nga sa katabi mo, handa ka bang magpabago sa Panginoon? Iisipin ko pa, brother. Iisipin ko pa, sister. Handa ka ba? Handa ba tayong magpabago sa Panginoon? Pangalawa, sabi ron, buhay na hindi na umaayon sa takbo ng mundo. Buhay na hindi na umaayon sa takbo ng mundo, mga kapatid. Kaya, alam nyo, totoo lang, talagang mahirap talaga maging Kristiyano. Mahirap talaga sumunod sa Panginoon. Paano mangyayari? Nakakita na ba kayo ng agos ng tubig? Yung malakas na agos. Ngayon, pumunta kayo doon sa agos. At doon sa agos, mabilis ang lakad kapag ang inyong lakad ay ayon sa agos. Mabilis ang lakad nyo. Pero pag sumalungat kayo sa agos, ang hirap. Alam nyo, ganoon din. Mahirap. Pero sabi ng salita ng Panginoon, mayalin tulad natin yan. Doon sa pintuang makipot at pintuang maluwag. Yung pintuang makipot, mahirap pumasok. Pero ang dulo, buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon. Doon sa malaking pinto, maluwag. Bakit? Kasi sa maluwag na pinto, walang hindi pwedeng makialam ang Diyos eh. Hindi ka pwedeng makialam, Diyos. Ako masusunod. Maluwag yun. Sabi, okay, wala akong magagawa. Pasok, maraming taong pumapasok sa maluwag na pinto. Pero ang dulo, kapahamakan, mga kapatid. Pero tayo, mahirap. Pero
buhay na walang hanggan, maayos na buhay, ang ating mararanasan, mga kapatid. Pag pinili natin ang Panginoon. Ang sabi sa Galatia 2:20, sabi ni Paul, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sino ba si Paul? Si Paul ang number 1 contrast sa mga Christian noon. Pumupunta siya sa mga bahay-bahay. Pinupuntahan niya yun. Pinakukulong niya yung mga nagsasabing sila ay kay Jesus. Ganon ang buhay. Nakakilala si Paul sa ganon. Pero nang na-encounter niya ang Panginoon, nabago po. Nabago na ang buhay niya. Sinasabi niya, si Jesus ay totoo. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang Panginoon. Nakagulat yung mga tao. Di ba yan yung nagpakulong sa maraming Kristiyano, ha? Bakit ngayon? Sinasabi niya, si Jesus ay totoo. Si Jesus ay Di ba ang hirap noon, di ba? Pero sabi ni, kasi nung na-encounter ko ang Panginoon, sabi niya, hindi na akong bubuhay sa sarili ko. Kundi ang Panginoon. Pangatlo, may biyayang buhay. May biyayang buhay. May biyaya, mga kapatid. Kapag naindoon tayo sa buhay na gusto ng Panginoon, buhay na may pagsamba sa Panginoon, ano ang ginagawa ng Panginoon? Wala bang ginagawa ang Panginoon? Wala bang gagawin ng Panginoon sa atin? Ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mga kapatid, yan ang totoo. Yan ang totoo. Si Jesus ay mabuting pastol. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya, sabi nga sa awit 23, siya ang mabuting pastol. Siya ang naghahanap ng ating sisilungan. No? Pag sinabing pastol, ang pastol nasa unahan. Hindi yung tupa. Ang nasa unahan, di ba? Yung pastol. Bakit nasa unahan yung pastol? Kasi yung pastol, bakit siya nasa unahan? Kasi ang pastol ang naghahanap ng makakainan na maayos ng mga tupa. At pag nakita niya yon, dadalhin niya ron ng mga tupa. Makakakain na maayos ng tupa. Ganon ang Panginoon. Sa pangunguna niya sa atin, alam nyo, dadalhin niya tayo doon sa yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. Matthew 6:33. Ang sabi sa awit 37 verse 25, sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid na ang mga taong sumasambang totoo sa Diyos ay pinabayaan ng Panginoon o kanyamang mga anak ay namalimos ng pagkain. Sabi ni David, yung mga taong nakita niya na totoong sumasamba sa Diyos, never siyang nakakita na itong mga taong ito ay namalimos, na mga taong ito ay pinabayaan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, bawat araw, lagi tayo merong expectant heart, lagi tayo may pag-asa na sa araw na ito, kakatagpuin na naman ng Panginoon ang aking mga pangangailangan. Dapat yun na ang isip natin ngayon. Noon, pagising natin sa umaga, ano kaya ang kakainin namin? Saan kaya ako pupunta? Saan kaya ako makakakuha ng ganito? Saan kaya ako uutang? Nautangan ko na to eh. Teka, dito naman ako kay uutang. Hindi ko sinasabing masama umutang. Ako, nakautang din ako. Ibig sabihin, yung paraan natin noon,
Pag tayo may pangangailangan, iniisip natin tao, iniisip natin ano. Pero ngayon, dahil sumasamba ka sa Diyos, sa umaga, alam mo, pinakamagandang gawin mo, pasalamatan mo ang Diyos, alalahanin mo ang Diyos. Lord, salamat. Salamat dahil alam ko, andyan ka, nangako ka, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Lord, salamat, alam ko, ipoprovide mo ang lahat ng pangangailangan ko sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, salamat. Mga kapatid, dahil totoo yan, sabi ni David, wala pa siyang nakita. Sabi niya, ako'y naging bata. Bata pa siya at nang tumanda siya, wala siyang nakita na mga tao na matuwid, na mga tao na sumasamba, kumikilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Sabi ro, na pinabayaan ng Diyos. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag ang Diyos ang inuna mo, ang Diyos, nagpasakop ka sa Diyos, hindi ka pababayaan. Last, Genesis chapter 6, verse 8 to 9. Sabi diyan, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lamang ang namumuhay ng matuwid sa kapanahunan niya. Malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Ano ba ang background ng panahon ni Noe? Ang panahon na yan ay panahon na napakasama ng tao. Sabi nga, wala na raw makita ang Diyos, nalulungkot ang Diyos. Wala na siyang makita ang tao na lahat, sabi, ang iniisip ng tao, puro sarili nila. Ang iniisip ng tao, puro kasiyahan ng buhay nila. Sinabi yan ng Panginoong Hesus sa New Testament. Ang iniisip ng mga tao, puro sa sarili nila. Pagpapakasal. Hindi masamang pakasal, ha? Nika, hindi masamang pakasal, ha? Ibig sabihin, ang self-centered life, ang panahon ni Noah. Wala nang inisip ang tao, hindi nila inisip ang Diyos. Wala na sa puso't isipan nila ang Diyos sa panahon na yon. Pero si Noe, kahit ganoon ang panahon nila, sabi diyan, si Noe ay namuhay ng makadiyos. Si Noe ay namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon sa panahon na yon, mga kapatid. At dahil doon, sabi ng Panginoon, wala na akong makita na tao na talagang naaalala ako. Kaya nagpasya ang Panginoon, ang Diyos. Gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Pero alam nyo, si Noah at ang kanyang pamilya ay iniligtas ng Panginoon. Ang sabi roon, Noah, dahil ikaw ang laging nakakaalala sa akin, ikaw lang ang gumagalang sa akin, Noah, gumawa ka ng bangkang malaki. At lagyan mo yan ng mga hayop, lahat ng kailangan nyo, lagay yan. At ikaw at ang pamilya mo, sumakay ka dyan. Dahil ikaw ay naging kalugod-lugod sa akin, ikaw ang ililigtas ko. Ililigtas kita at ang pamilya mo. Mga kapatid, kung ang buhay natin, pipiliin pa rin natin maging makadiyos sa panahon na ang paligid natin. Para bang ang tao puro busy. Ang tao hindi nila maisip ang Diyos. Naisip nila lang ang Diyos. Pag sobra ng problema, doon lang nila kilala ang Diyos. Pag sobrang problema lang. Mga kapatid, kapag pinili natin na ang buhay natin ay maging pagsamba sa Panginoon, anuman ang mangyayari sa panahon natin ngayon, napakasama man ang panahon natin ngayon, ang hirap man ang buhay sa panahon natin ngayon,
Ano ang tinuturo sa atin dyan? Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kailangan natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Ang aking puso, ang aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri! Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo, Diyos. Ang aking puso, ang aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. For the last time! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, Diyos. Ang aking puso, ang aking buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Hallelujah! 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 Sa umagang ito, patuloy tayong hinihikayat ng Panginoon. Patuloy natin isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Ang buhay natin, anuman ang mga pinagdadaanan natin ngayon, anumang napakasamang sitwasyon, anumang napakalaking problema na meron ka ngayon, sabi ng Panginoon sa umagang ito, anak, isuko mo sa akin yan. Ang Diyos ay may magagawa, mga kapatid. Ang Diyos ay may magagawa sa mga sitwasyon natin. Ang Diyos ang magpapalaya sa atin sa mga sitwasyon na meron tayo. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Panginoon, kung gaano kahalaga sa panahon namin ang mga ginagawa namin, Panginoon. Hindi man kami nakikita, hindi man kami na-appreciate ng mga tao sa labas. Pinagtatawanan man kami ng mga tao sa labas, Panginoon. Pero Ikaw, O Diyos, ngumingiti ka sa amin. Ngumingiti ka pag nakikita mo kami, Panginoon. Dahil sa panahon na ito, pinipili namin makinig, sumunod sa iyong mga salita. Pinipili ka naming pahalagaan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Pinaalala mo ang buhay ni Noah. Sa panahon ni Noah, siya lang ang nagdesisyon ng kanyang pamilya. Sa panahon na yon, Panginoon, siya lang ang nagdesisyon na mahalin ka, sundin ka, Panginoon. At nakita namin anong ginawa mo sa buhay niya, sa pamilya niya. Hindi mo siya pinabayaan sa panahon ng kapahamakan, sa panahon ng mga pangangailangan. Salamat.
Hindi lang kami, maging ang pamilya namin, Panginoon, ay inaalala mo sa panahon na ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy kami magpasya sa panahon namin ngayon. Kahit ano pa ang sinasabi ng mga tao sa paligid namin, kahit kami pinagtatawanan, kahit nakikita nila, hindi na namin ginagawa yung mga dapat na ginagawa namin noon. Pinagtatawanan nila kami dahil maka-Diyos kami ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa panahon namin ngayon, tayuan namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Manindigan kami sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo pong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, salamat. Ikaw ang Diyos na nakakakita. Di man kami nagsasalita. Kilalang-kilala mo kami. Kilalang-kilala mo mga pinagdadaanan namin, Panginoon. At ikaw ang Diyos na may kakayanang iligtas kami. Diyos na may kakayanang i-provide ang lahat namin pangangailangan. Kaya mo po sa umagang ito, aalis ang bawat isa na dala-dala ang tulong mo, Panginoon. Lahat ng may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ng may pangangailangan, Lord. Lahat ng may mga mabibigat na problema, Panginoon. Tulungan mo po sila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Lahat ng bigate na meron sila, Panginoon. Alisin mo ang mga bigating ito, Panginoon. Palitan mo ng iyong kapayapaan, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Sige po, mga kapatid. Pwede ba tayong maglaan ng time para muli magsama-sama? Pag-usapan natin ang message at o meron kang mga sitwasyon, pinagdadaanan, i-open mo.